Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Japan Multiple Entry Visa. Mga dapat gawin para mas mataas ang chance na ma-approve. Ang Japan Multiple Entry Visa ay isa sa mga pinakahahangad na visa ng maraming Pilipino dahil nagbibigay ito ng pagkakataon na makapasok sa Japan ng maraming beses nang hindi na kailangang paulit-ulit mag-apply ng visa. Malaking tulong ito lalo na sa mga taong madalas bumiyahe para sa turismo, business, pagbisita sa pamilya, o iba pang short-term purposes. Gayunpaman, hindi lahat na nag-a-apply ay agad nabibigyan ng multiple visa dahil dumadaan ito sa mas mahigpit na evaluation ng Japanese Embassy. Ano ang multiple entry visa? Ang multiple entry visa ay visa na may mahabang validity period tulad ng 1 year, 3 years, 5 years, o minsan ay 10 years, depende sa approval ng Japanese Embassy. Habang valid pa ito, maaaring makapasok at makalabas ng Japan ng maraming beses. Ngunit, mahalagang tandaan na may limitasyon pa rin sa haba ng bawat stay sa Japan. Kadalasan 15 days, 30 days, o 90 days lamang bawat entry. Depende sa nakasaad sa visa. Halimbawa, kung may 5-year multiple visa ang isang tao at allowed stay niya ay 30 days bawat pasok, maaari siyang bumalik-balik sa Japan sa loob ng 5 taon, ngunit hindi siya maaaring manatili ng tuloy-tuloy doon ng lampas sa 30 days kada entry. Sino ang mas mataas ang chance ma-approve? Mas mataas ang posibilidad na maaprubahan ang multiple entry visa kung ang applicant ay may magandang travel history sa Japan, nakapag-travel na sa ibang developed countries, walang history ng overstaying o immigration violation, may stable na trabaho o negosyo, may sapat na pera sa bangko, regular taxpayer, may malinaw na dahilan ng pagpunta sa Japan, may strong ties sa Pilipinas tulad ng pamilya, trabaho, negosyo, properties, o responsibilidad. Ang Japanese Embassy ay kadalasang naghahanap ng applicants na mababa ang risk na mag-overstay o magtrabaho illegally sa Japan. Mga dapat gawin para mas mataas ang chance na ma-approve. Number 1, ayusin ang travel history. Isa sa pinakamahalagang factor ay ang travel history. Kung dati ka nang nakapunta sa Japan at bumalik ka sa tamang oras nang walang violation, malaking plus points ito. Mas maganda rin kung nakapag-travel na sa mga bansa tulad ng South Korea, Taiwan, Singapore, Hong Kong, Australia, Canada, United States, at Europe. Nagpapakaita ito na marunong sumunod sa immigration rules ang applicant. Number 2, panatilihing maganda ang bank records. Hindi sapat na may malaking pera lang bigla bago mag-apply. Mas mahalaga sa embassy ang movement at stability ng account. Mga tips: iwasan ang biglaang malaking deposit bago mag-apply. Magkaroon ng regular na pumapasok at lumalabas na pera. Panatilihing active ang bank account. Mas mabuti kung may savings na matagal nang nakaipon. At siguraduhing tugma ang income sa laman ng bangko. Karaniwan, mas kampante ang embassy kung nakikitang financially stable ang applicant. Number 3,
Magkaroon ng stable work o business. Malaking factor din ang trabaho o negosyo dahil patunay ito na may dahilan kang bumalik sa Pilipinas. Kung empleyado, maganda kung regular employee, may certificate of employment, may approved leave, at may ITR o tax records. Kung may negosyo, DTI o SEC registration, mayor's permit, business bank account, at tax documents. Number 4, kumpletuhin ang requirements. Ang kulang o mali sa requirements ay maaaring maging dahilan ng denial. Ang karaniwang requirements, valid passport, visa application form, photo, birth certificate, marriage certificate kung married, bank certificate, bank statements, ITR o tax documents, employment certificate o business papers, flight itinerary, daily schedule sa Japan, at request form for multiple entry visa. Mahalagang malinaw, updated, at authentic lahat ng documents. Number 5, gumawa ng maayos na reason for requesting multiple visa. Isa ito sa pinakamahalagang parte. Dito ipapaliwanag kung bakit kailangan ng applicant ng multiple entry visa. Halimbawa ng valid reasons, madalas na tourism sa Japan, may family o relative sa Japan, business meetings, frequent travel plans, cultural activities, future planned visits. Mas maganda kung realistic at madaling maintindihan ang explanation. Number 6, iwasan ang immigration violations. Napakahalaga ng malinis na immigration history. Iwasan ang overstay sa ibang bansa, illegal work, fake documents, pagbibigay ng maling impormasyon, at unpaid penalties. Kapag may previous violation, maaaring bumaba ang chance ma-approve. Number 7, magpakita ng strong ties sa Pilipinas. Gustong makita ng embassy na may dahilan kang bumalik sa bansa. Halimbawa, permanent job, negosyo, pamilya, anak, properties, at existing responsibilities. Mas mataas ang confidence ng embassy kung nakikitang babalik talaga ang applicant. Mga karaniwang dahilan ng denial, narito ang ilan sa madalas na dahilan kung bakit nade-deny ang multiple entry visa. Mahinang bank account, biglaang malaking deposit, hindi tugma ang income at savings, kulang sa requirements, walang stable work, mahinang travel history, fake documents, suspicious application, at previous immigration violations. Sa ibang kaso, hindi totally denied ang applicant, ngunit single entry visa lamang ang ibinibigay imbis na multiple. Mga benepisyo ng multiple entry visa. Hindi ka na paulit-ulit pag-apply, mas convenient sa frequent travelers, mas mabilis magplano ng travel, mas malaking chance sa future application, at makakatipid sa visa processing. Mahalagang paalala, ang pagkakaroon ng multiple entry visa ay hindi garantiya na automatic entry sa Japan. Ang final decision kung papapasukin ang traveler ay nasa immigration officer pa rin pagdating sa airport sa Japan. Kahit valid pa ang visa, maaaring ma-question kung sobrang tagal ng stay kada pasok. Masyadong madalas ang pagpunta, walang malinaw na purpose, may violation sa previous visits. Mahalagang sumunod sa lahat ng immigration rules upang mapanatili ang magandang record para sa future travels. Konklusyon, ang Japan Multiple Entry Visa ay malaking advantage para sa mga Pilipinong madalas bumiyahe sa Japan. Ngunit upang maaprubahan, mahalagang mapatunayan sa Japanese Embassy
na ang applicant ay financially stable, may magandang travel history, may malinaw na dahilan ng pagpunta, at may matibay na dahilan upang bumalik sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng maayos na preparation ng documents, magandang bank records, at malinis na immigration history, mas tumataas ang posibilidad na makakuha ng Japan Multiple Entry Visa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.